Bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki natagpuan. Pagpapatupad ng one-lane project at sidewalk cleaning, inumpisahan na. Pagkakaroon ng CCTV sa Barangay Tapalon, inulunsad upang mabawasan ang mga krimen. LGBT community, unti-unti nang natatanggap sa ating lipunan. Proper waste management, pangunahing prioridad sa Barangay Tapalon. Presyo ng mga pangunahing bilihin sa Tapalon Market, tumaas. Inter-area contest para sa mga residente ng Barangay Tapalon, ilulunsad. Barangay Tapalon, nagsagawa ng youth sports activities para sa mga kabataan. Health services sa Quezon City Hospital, nilunsad. Timothy Gabi na kung tatanungin si Pacquiao sa kanilang luna. Magandang umaga. Ngayon ay Lunes, ika-3 araw ng Pebrero, taong 2014. Ako si Brandy Go. Ako si Philip Macarayan. At ito ang mga nagbabagang balita Sa ating barangay. Bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki, natagpuan. Nakatutok si Mia La Rosa. Sinasabing ang pangunahing mga reklamo na dinudulog sa barangay na ito ay ang kasong estafa, oral defamation at kasong pagnanakaw. Ngunit nung nakaraang Biyernes, isang bangkay ng di pa nakikilalang lalaki ang natagpuan. Bangkay ng isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpuan dito sa ilog ng Tatalon sa Quezon City. Natagpuang nakalutang ang katawan ng isang di pa nakikilalang lalaki sa ilog na ito. Tinatayang nasa 30 taong gulang na ang biktima at pinaniniwala ang ilang araw ng patay dahil halos naaagnas na ang katawan nang ito'y matagpuan ng mga residente ng Barangay Tatalon. Oo nga, may natagpuan nga patay dito. Yung ina ko, medyo naagnas na. Ako po si Mia La Rosa para sa Barangay Balita. Grabe no, ang dami na talagang nangyayaring krimen dito, pataas na talaga ng pataas yung dami ng krimen. Hindi ko nga malaman kung bakit eh. Pero nung nakaraan, kita mo, may nagpatiwahal. Ngayon naman, may lumulutang na bangkay sa ilog ng Tatalon. Tama ka dyan. Hindi nga natin malaman kung saan ba talaga ang problema, sa gobyerno ba o yung mismo sa mga tao. Yan. Pagpapatupad ng one-lane project at sidewalk cleaning, inumpisahan na. Felicia Garcia, ikwento mo. Nandito po tayo sa Barangay Hall Tatalon, Quezon City, kung saan nakikita po natin ang mga nasabat na motorsiklo at ang mga kariton na isa sa nagiging dahilan ng pagsikip ng kalsada at ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Ito rin ay inuumpisahan upang isulong ang one-lane project. Boses ng Bayan. Nag-ikot ang grupo ni Kapitan Rodel Lobo kaninang umaga sa Barangay Tatalon, Quezon City upang simulan ang pagpapatupad ng one-lane project at sidewalk cleaning, kung saan maraming residente ang nagrereklamo dahil sa masikip na daan at mabigat na daloy ng trapiko, bunga ng mga nagtitinda sa bangketa at sa mga motorsiklong nakasagabal sa kalsada. Kaya naman kaninang umaga ay hinuli at sinakay sa truck ang mga kariton at motorsiklo. Ang mga residente ng Barangay Tatalon ay lubos na nagpapasalamat sa kanilang barangay chairman sa malaking pagbabago. Sir, ano po ba yung nakikita natin? Nakikita po natin ngayon na mayroong mga kariton po dito sa truck na ibinababa po, pati po yung mga motor po na ibinababa. Ano po yun? Ayan yung mga nadaanan namin na may mga obstruction sa bangketa. Yan po yung yung pinagbabawal ng ating mahal na kapitan para humalinis ang ating bangketa at may madaanan ng mga tao na naglalakad sa kalsada. Kasi karamihan po sa Tatalon, nasanay po sila na inuupahan na yung mga bangketa natin at pinirahan ang mga tao at mga bata nasa kalsada naglalakad. So pati yung pagkaunting ulan, bumabaha itong lugar natin. Kasama mo yun sa trabahong ginagawa ng ating mahal na kapitan. Kailan niyo po posimulan yung programa? Mga 1 week na to eh. Puro operation ang ginagawa namin sa buong Tatalon. So hindi lang naman kami nakakonsentrate sa isang lugar. Ang palaging inaalagaan namin kalinisan dito yung palengke natin. Dito sa may Kabalata at sa may ROTC Antes. Yan kasi ang unang-unang nagkakaroon ng cause na maraming basura sa mga kanal. Bangketa at saka yung mga natin yung silang tatapon. So ngayon, dinidisiplina natin at tinuturuan natin sila na sa tamang gawain. Sa mga ilang bilang na po ng mga motorsiklo at mga cars po, yung mga nakikita? Kami ilang
kami nag-operate nung may motor at saka may mga sidecar eh. Karamihan kinukuha namin yung mga lamesa, buwan, yung mga tindahan na mga parang bot-bot. Yun, yung mga karito ng fishball na nakakadena pa doon sa bangketa minsan. Yun ho ang unang-unang kinukuha namin. Sir, ano po yung mga karampatang mga binibigyan po natin na disiplina para po sa mga nasa-silent po natin? So, wala naman. Nung una, pinabayaan muna namin sila. In-invite namin sila sa barangay. Pinadala namin ng notice. Tapos, nagpa-public announce kami sa lugar kung saan kami mag-operate para hindi naman sila nasasaktan o hindi naman sila napiperwisyo. Bago dumating yung araw na yun, sinasabihan namin sila 1 week before. Meron po bang fine na babayaran po ng mga nakuli po? Sa may-ari po ng mga parts at motors? Sa ngayon, wala pa naman. Hindi pa namin ina-apply yung penalty nila. So, inaantay namin sila pumunta lang sa barangay, pag-usap sa kapitan, para yung mga nakuha namin gamit nila na pwede pa pakinabangan, pinapalik naman namin. At huwag na nilang ilagay dito sa mga dati namin ginagawa. Nandito po tayo ngayon sa palengke ng Barangay Tatalon, Quezon City, kung saan nakikita po natin ang malaking pagbabago simula nang ipinatupad ang one-lane policy. Kung dati-dati hindi ito madaanan ng mga sasakyan dahil sa sobrang sikip at bunga ng pagtitinda sa bangketa. Felicia Garcia para sa Barangay Balita. Susunod na. Pagkakaroon ng CCTV sa Barangay Tatalon, ilulunsad upang mabawasan ang mga krimen. LGBT community unti-unti nang natatanggap sa ating bansa. Proper waste management pangunahing prioridad ng Barangay Tatalon. Korea is so beautiful. 와, 예쁘다. Do you have fans even here in Korea? No, it's the translucent rosy white effect. New Pond's White Beauty Cream with Korean ginseng and saffron essence that purifies skin layer by layer. Give skin a rosy white glow. Now get Korean-like fairness. It's the translucent rosy white effect. New Pond's White Beauty Cream. Hi there! Ano favorite hairstyle natin mga girls? See? Straight hair. Straight hair like mine. How do I keep my hair silky straight all the time? Palmolive Natural Silky Straight Shampoo. My 100% natural virgin coconut oil and soy protein extracts. Para ang hair ko up to 2 times straighter. For silky straight hair anytime, effortless. Tell me how you feel about straight hair. Chat tayo on Facebook and have a great hair day. Pagkakaroon ng CCTV sa Barangay Tatalon, inilunsad upang mabawasan ang bilang ng krimen. Rose Lapid para sa Kabuoang Balita. Isa sa mga barangay projects ng Barangay Tatalon ang patuloy na pagpupondo para sa mga colored circuit television o CCTV na nakakalat sa buong barangay, lalo na sa busy at problematic area. Ang pagpapalagay ng CCTV sa nasabing barangay ay sinimula ng dating nakaraang administrasyon na pinamumunuan ng dating barangay chairman na si Mr. Dick Banyega. At ito naman ay pinagpatuloy ng bagong chairman na si Mr. Rodel Lobo. Ayon sa Barangay Hall, wala pa naman nangyayaring masama o krimen sa barangay mula nang nagkaroon ng CCTV. At ito rin daw ang malaking tulong upang lubos na mapanatili ang kapayapaan sa barangay. At ito ang Barangay Balita para sa Barangay News Project. Ako si Rosemary Lapid, nag-uulat. LGBT community unti-unti nang natatanggap sa ating lipunan. Nakatutok si Flor Gonzales. Tila nga unti-unti nang natatanggap ng lipunan ang LGBT community o lesbian, gay, bisexual, transgender community sa kadahilan ng kabi-kabila ang pagpapatupad ng programa para sa mga ito. Kabilang dito ang Barangay Tatalon sa Quezon City na kung saan nagpatupad ng programa na maaring makatulong upang mas lalong palawakin ang isipan ukol sa isyong ito. Narito ang aking panayam kay Kagawad Ferdinand Chua, Officer in Charge for Education and Gender. Ano po yung iba niyong proyekto kaugnay sa issue dito sa barangay? Bukod sa edukasyon, meron po tayong gender. Ano po yung sa gender? Yung sa gender, yun, inaano natin yung mga
una, yung mga gay, tomboy, para at least hindi sila maging, minsan kasi may mga pagkakataon na iyain, ginagawa namin para ina-organize namin sila. Tapos mga ano yung pwedeng activities, maliban doon sa party-party, kasi lalo yung mga gay, mahilig lang yan, party-party, may pasyon, ganyan. Kaya rin kami na ma-involve sila sa lahat ng halimbawa, may mga programs kami na, bawal na yung halimbawa, may curfew hour tayo, gano'n. Meron tayong program na clean and green, ganyan. Tinatap namin sila. At the same time, binibigyan din namin minsan ng pagkakataon na ma-recognize. Pangit kasi na lagi ka lang may kailangan. Siyempre, dapat meron tayong party, mga ganun. Although yun talaga yung gusto nila. O meron tayong pa-contest. Magpo-provide kami ng konting pa-premyo. Miss Gay, o kaya the best tomboy, mga ganun. Partner, buti na lang matatanggap na ang LGBT community dito sa ating lipunan. Oo nga, nung nakaraan sa amin, laging inaasar yung mga bading, yung mga tomboy. Hindi ko alam kung bakit ngayon nasisimulan ng tanggapin ng lipunan yun. At mabuti naman yun at nasisimulan ng tanggapin ng ating mga kababayan na may iba-iba tayong paniniwala sa ating sarili. Tama. Go. Proper waste management, pangunahing prioridad ng Barangay Tapalon. Nakatutok si Zendy Junio. Dahil sa kaliwat ka ng tambak ng basura, Barangay Tatalon nagpapalaganap ng tamang waste segregation. Kaugnay sa proper waste segregation na pinapalaganap ng Barangay Tatalon, sinasanay ang mga taga-roon na maglalabas lamang ng kanilang mga basura sa araw ng pangongolekta upang maiwasan ng dati-rating tapon dito, tapon doong ugali ng mga residente. Ayon kay Kagawad Ariel Rosales na siyang head ng Environmental Department ng barangay, 3 beses sa isang linggo kumangolekta ng basura sa kanilang lugar. Sa ngayon, unti-unti nilang sinasanay ang mga residente sa paghihiwalay na nabubulok sa di nabubulok na basura. May mga ginagawa po ba silang hambang tulad nga po na sinabi po sa balita, yung mga truck nga po na ginagamit? Yun po ba parte po ng proyekto po niya na yung parang babaguhin po yung the way na kung paano po sila nangongolekta, yung lugar po na pinagdadalan po noon, paano po ba ang background po noon, bakit po nila dinagdagan yung buwis po para po doon? Hindi ko alam kung paano nila gagawin yung sistema nila ngayon. Pero kami dito sa barangay, nung po kami, 13 trucks ang ginagamit namin galing sa city. Pero nung unang humawak bilang head ng Committee of Environment, yung 13, nagawa namin 12. Tapos yung 12, nagawa namin 11. Tapos, magiging 10 yung pag-operate na yung aming truck ng basura dito sa barangay. Bali, kasi pagka meron kami truck, magkakaroon kami ng incentive na makukuha sa city. Kaya magiging 10 na lang ang manggagaling na truck sa city. So, nabawasan na. At patuloy ngayon yung programa namin na binibigyan ng information ng mga tao na yung hakot natin dito is Martes, Huwebes, Sabado, magtatapon lang pag may truck. Inaano po namin sila na huwag magtapon, maglabas ng basura, pag wala yung truck kahit ganung araw. Kailangan Martes, Huwebes, Sabado, magtatapon pag hindi din ng truck. Yung pagtatapon lang po ba yun, baka po sa araw na po ito, nakasked po ang nabubulok po or di nabubulok o parang sabay na rin po? Sa ngayon, sabay pa, pero magkakaroon kami ng pilot project sa Villa Espanyol, tsaka kakausapin din namin yung high school at elementary para makasama din sila doon sa program ng segregation. Opo. Ayun lang po. Maraming salamat po. Zendy Junio para sa Barangay Balita. Abangan! Presyo ng mga pangunahing bilihin sa Tatalon Market tumaas. Inter-area contest para sa mga residente ng Barangay Tatalon, ilulunsad. Barangay Tatalon magsasagawa ng youth sports activities para sa mga kabataan.
Patuloy lamang kayong tumutok dito sa Barangay Balita. A curve that sets everything straight. The world's first curved OLED TV. Picture perfect. It's all possible. LG OLED TV. Downtime? There's no such thing with Kobe Bryant. He is unstoppable, always moving, always hustling, so that nothing and no one gets left behind. Lenovo smartphone is like having Kobe right in your pocket. Elegant, powerful, everything flows. You'll never fall behind with Lenovo smartphone. Walang iwanan. Lenovo, for those who do. Presyo ng mga pangunahing bilihin sa Tatalon Market tumaas. Yan ang balitang tinutukan ni Adrian Magpantay. Muling nagtaas ang presyo ng mga bilihin dito sa Tatalon Market sa Quezon City. Sabi ng mga nagtitinda ay dahil ito sa paglamig ng panahon. Naging matumal ang bentahan ng mga karne at gulay bunga ng mataas na presyo ng bilihin. At dahil sa long weekend na kung saan nasa bakasyon ang mga tao, naglalaro sa 150 to 180 pesos kada kilo ang karne ng manok at baboy. Habang nasa 180 pesos naman ang giniling na karne ng baboy. Sa mga gulay naman ay nasa 40 pesos ang pechay kada kilo na mas mataas kumpara sa 30 pesos na kada kilo mula noong Disyembre. Nasa 100 pesos naman ang presyo ng patatas. Ang pechay Baguio ay naglalaro sa 50 pesos kada kilo hanggang 60 pesos kada kilo. Sibuyas ay mataas sa 100 pesos kada kilo at kamatis sa 50 pesos kada kilo. Yung presyo po ng bilihin natin tumaas. Bakit po tumaas? Malamig. Walang isda, walang dumarating, walang pasok. Kumbaga yung galunggong dating 100, naging 120. Yung 120, naging 140. Yung 100, naging 120. So nagdagdag po tayo ng 20 pesos. Every kilo, may 20 pesos na dagdag. Pero ano po yung pinakamabenta ninyo? Galunggong. Galunggong. Walang iba kundi galunggong. Bangos, tilapia, yun ang sumunod. Kasi yun ang parang ano na ngayon ang tao yung galunggong. Pinakadami lang. Yung presyo po ng bilihin natin, tumaas po ba or tumaas? Tumaas. Magkano po yung tinataas ng per kilo po ng ating mga pamilya? Minsan, 10. Magkano po yung kilo ng ano natin? Yung manok natin? Ito 1 kilo, 140. Iba-ibang presyo. Yan, drumstick, chicken legs, tsaka chicken breast, parehas sa bread. Magkano? Ito 140 isang kilo. Pag yung mix, 150. Yung buong manok whole, 140. Ano po yung pinakamabenta po? Chicken legs. Ilang taon na po kayo nagtitinda po? 4 years na. Hindi kasi sa atin, sa kumanya ko lang. Isa po ba sa naging epekto po ng malamig na panahon ngayon, yung pagiging matumal na benta natin? Oo, kasi by December, medyo mababa mo. Ngayon mataas kasi. Ma'am, kumusta naman po yung presyo po ng ating mga bilhin? Tumaas po ba or bumaba? Tumaas nga po. Mga ilang porsyento po pagtaas ng ating mga bilhin? Ano lang naman, 5 piso, ganyan. Magkano po ngayon yung kilo ng ating pork chop? 180 pa rin, kahit tumaas, hindi pa nga gaano yun. Pero sabi yung nagbabagsak, tumaas po siya ng mga 3 piso, 5 piso. Pero dati pa rin yung presyo namin dito ng Ano po ba ma'am ang pinakamarami nating nabibenta araw-araw? Minsan, depende naman pagka hindi naman panaparehas na minsan laman, buto-buto. Ano po kayo yung naging dahilan kung bakit medyo matumal po yung ating mga benta?
Inter-area contest para sa mga residente ng Barangay Tatalon, ilulunsad. Karagdagang balita mula kay Alexia Joven. Inihayag ni Kagawad Sene de Jesus ng Barangay Tatalon sa Quezon City na magkakaroon sila ng isang inter-area contest sa Disyembre. Ang layunin ng programang ito ay maipakita ang iba't ibang kagalingan ng mga residente. Ano po yung mga nakapaloob na project sa cultural programs? Dito sa cultural, of course, tinitingnan namin kung ano yung mga kagalingan ng mga taga-barangay Tatalon. For example, sa cultural arts, kaya ang plano namin itong taon na to, kasi 2 buwan pa lang akong kagawad, but my plan is to propose an ordinance having this inter-area contest sa pagalingan ng kung ano man ang mga talents ng mga bawat area. So we have 7 areas. So magkakaroon kami at ang culminating activity nito ay sa December. So yung magagaling sumayaw, yung magagaling sa ano yung mga kagalingan ng bawat area. Barangay Tatalon, nagsagawa ng youth sports activities para sa mga kabataan. Nakatutok si Alec Lopez. Ayon kay Kapitan Rodel Lobo, sa pangkabuang budget ng barangay ay mayroong 10% na nakahiwalay para sa SK o Sangguniang Kabataan upang magpatupad ng iba't ibang programa katulad na lamang ng Basketball League para sa mga kabataan ng Barangay Tatalon sa Quezon City. Ito na rin ang nakitang solusyon ng barangay upang makaiwas ang mga kabataan sa bisyo at lalong-lalo na sa pinagbabawal na gamot. Dahil po ng mga user, like for the youth. Meron pa rin po ba yung mga ongoing yung mga games, scholarships? Actually, wala kami ngayon kasi hindi pwedeng galawin yung 10% SK fund ng barangay. Kasi ang sabi sa amin, baka anytime this year magkaroon ulit ng another SK election. So yung 10% nila, 10% ng general fund, which is supposed to be allocated for youth and sports development activities. So hindi natin magawa yun. Pero ngayon, mayroon kaming educational program. May SK Learning Center dyan. So tinuloy namin yun. Kami nagpapasweldo sa tao, sagot namin ang venue, sagot namin ang kuryente, sagot namin lahat. So walang bayad yun para sa mga children. At para sa Barangay Balita, ako po si Alec Lopez, nag-uulat. Abangan! Health Services sa Quezon City Hospital, inilunsad. Timothy Bradley nangakong tapalunin si Pacquiao sa kanilang rematch. Sun and wind can make hair dry and rough, but I have the power to rescue my hair. I discovered new Cream Silk Dry Rescue with hair reborn technology that goes deep and protects the keratin of hair beauty to make hair soft, smooth, and up to 99% dryness free. New Cream Silk Dry Rescue. Where can your hair take you? Huh? Damage pa rin? Women took the Pantene Damage Meter test and discovered that their hair was still damaged. So, they tried the world's #1 conditioner, Pantene. Its unique pro-vitamin formula repairs damage up to the tips. In fact, 8 out of 10 women who tried it will switch to Pantene. Damage? No worries. So healthy. Ang ganda. We are Pantene women and we get unbeatable damage protection from the world's #1 Pantene conditioner. Bakit the best ang Pasko sa Pilipinas? Muling magsasagawa ng free medical outreach program ang St. Luke's Medical Center, katulong ang Quezon City Government bilang handog sa 2,000 benepisyaryo na binubuo ng mahihirap at mayayaman ng lungsod sa pagdiriwang ng anibersaryo ng syudad. Nakatakdang ganapin ang anibersaryo sa Oktubre sa ground floor ng Quezon City Hall at maghahandog ng libreng serbisyo medikal sa mga benepisyaryo at malapatan sila ng mahuhusay na doktor. Bunsod nito, hinimok ni Quezon City Mayor Herbert M. Bautista ang mga residente na samantalahin ang pagkakataon ng libreng konsultasyon na may ambulatory, medical, dental at surgical procedures gaya ng diagnostic, ancillary at therapeutic services.
Kabilang sa mga karagdagang serbisyo na ibinibigay ng SLMC ang Digital Rectal Examination na susuri sa prostate cancer para sa mga kalalakihang nasa edad 60 pataas, breast examination at education program upang magabayan ang mga pasyente hinggil sa kanilang diagnosis. Gayunpaman, hindi sakop ng libreng klinika ang emergency cases. Ang Quezon City Barangay Operations Center at Health Department ay maghahanap ng mga benepisyaryo ng programa kasabay na pamimigay ng ticket pass na gagamitin ng lokal na pamahalaan sa iba't ibang opisina at sangay nito bilang pansamantalang hospital wards para sa serbisyong medikal. At yan po para sa Balitang Pangkalusugan. UENSTP o University of the East National Service Training Program patuloy na nagsasagawa ng mga proyekto at mga programa. Isa sa mga barangay na napili ng University of the East ang Barangay Tatalon sa Quezon City. Dahil sa programang ito, nakapagpatayo na ang UE ng basketball court sa loob ng Tatalon Park. Tumutulong din ang mga estudyante ng UE na bahagi ng NSTP sa mga volunteer sa mga learning center para magturo sa mga bata na gustong matuto sa loob ng nasabing barangay. Naghahandog din sila ng mga pagkain sa mga bata upang magbigay ng kaunting kasayahan sa mga bata at mga magulang. Nangako si WBO welterweight champion Timothy Bradley ng United States na tatalunin niya sa ikalawang pagkakataon si dating pound-for-pound king Manny Pacquiao sa kanilang rematch sa April 12 sa Las Vegas, Nevada. Sa panayam ni Ben Thompson, nasaktan si Bradley dahil walang naniniwala na siya ang nanalo sa unang laban nila ni Pacquiao, kung saan ay dalawang Las Vegas judges ang pumabor sa kanya noong Hunyo 2012. Kaya nagsikap siya sa mga sumunod na laban para bumangon ang kanyang pangalan sa boxing fans. Ayon kay Bradley, matagal na niyang gustong muling makaharap sa ibabaw ng ring si Pacquiao para matapos na ang kanilang unang kontrobersyal na laban. Iginiit ni Bradley na sa kanilang muling paghaharap ni Pacquiao ay batid niyang muling magagapi ang Pilipino para patunayang hindi tsamba ang kanyang unang panalo na kinundina ng buong mundo. Yan po ang Balitang Sports. Ulit, 3, 2, 1. Yan po ang para sa Balitang Sports. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito. Para sa karagdagang balita, bisitahin lamang ang aming news page sa www.barangaybalita.com, ang pinakakomprehensibong media portal sa bansa. At kung meron naman kayong mga komento o suggestion, mag-log on lamang kayo sa www.barangaybalita@yahoo.com at i-follow nyo na rin ang aming Twitter account at Barangay Balita at gamitin ang hashtag na Barangay Balita sa umaga. At dahil dyan patuloy kami magmamatsyag, magbabatay at magpapatrol dahil ito ang Barangay Balita.